Sandali lang, may kapangyarihan ba talaga ang kampo ni Duterte na pigilan ang abogado na pinili ng mga biktima kung kaya nilang ipa-disqualify ang abogado ng biktima? Ibig sabihin ba, pwede rin nilang piliin kung sino ang magiging abogado ng mga ito? At kung ganoon, nasaan ang limitasyon? Sa video na ito, hindi tayo kakampi kaninuman. Ang focus natin ay isa lamang, maintindihan kung paano talaga gumagana ang proseso sa ilalim ng International Criminal Court o ICC. Dahil sa usaping legal, hindi sapat ang haka-haka. Kailangan malinaw kung ano ang kapangyarihan at ano ang hindi. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, Duterte Camp pinadiskwalipika ang mga abogado lawyers ng mga biktima sa ICC. Sa gitna ng mainit na usapin sa International Criminal Court o ICC, isang bagong hakbang ang ginawa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humiling sila ng disqualification o pagpapatanggal sa tatlong abogado na kumakatawan sa mga biktima. Ano ba ang nangyari at gaano ito kahalaga sa takbo ng kaso? Ito ang ating pag-uusapan. Ano ang mosyon? Sa isang mosyon na inihain noong Pebrero 11, 2026, hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, particular sa ICC Pretrial Chamber 1, na i-disqualify ang tatlong abogado ng mga biktima. Ang mga tinutukoy ay sina Ate Joel Butuyan, Ate Gilbert Andres, Ate Nicolene Arcaina. Ayon sa depensa, may posibilidad umano ng conflict of interest o hindi akmang representasyon. Ano ang basehan ng depensa? Isa sa mga argumento ng kampo ni Duterte ay ang dating ugnayan ng mga abogado sa isang legal organization na kilala bilang Center Law Philippines. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng professional connection noon ay maaring magdulot ng bias o posibleng paglabag sa independenteng representasyon ng mga biktima. Idinagdag pa ng depensa na may sensitibong impormasyon umanong maaring naapektuhan dahil sa papel ng isa sa mga abogado bilang case manager. Dahil dito, hiniling nila na, una, bawiin ang pagkakatalaga sa tatlong abogado, at ikalawa, pansamantalang suspendihin ang kanilang access sa case records habang dinidinig ang mosyon. Ano ang status ngayon? Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang ICC. Nasa kamay pa ng pretrial chamber, kung papayagan ba ang disqualification request o mananatili ang tatlong abogado bilang legal representatives ng mga biktima. Mahalaga ito dahil nalalapit ang confirmation of charges hearing, isang critical na yugto ng proseso. Kung maantala o mababago ang legal representation ng mga biktima, posibleng magkaroon ito ng epekto sa takbo ng pagdinig. Bakit mahalaga ang isyung ito? Sa isang international criminal proceeding, ang representasyon ng mga biktima ay may malaking papel. Hindi lamang ito tungkol sa depensa at prosekusyon, kundi pati sa boses ng mga apektado. Kaya ang anumang hakbang na magbabago kung sino ang magre-representa sa kanila ay may legal at procedural implications. Para sa kampo ni Duterte, ito ay bahagi ng kanilang legal strategy. Para naman sa mga biktima, ito ay usapin ng kanilang kinatawan sa pandaigdigang hukuman. Sa huli, ang ICC ang magpapasya. Papayagan ba ang mosyon ng depensa o mananatili ang tatlong abogado sa kanilang tungkulin? Habang hinihintay ang desisyon, isang bagay ang malinaw, ang bawat galaw sa kasong ito ay may bigat at epekto. Patuloy tayong magbibigay ng updates sa mga susunod na developments. Ano ba talaga ang grounds ng mosyon? Ang sabi ng depensa, conflict of interest. Ang pangunahing batayan ng petisyon ay posibleng conflict of interest o salungatan ng interes sa representasyon ng mga abogado. Ayon sa defense team, sina Joel Butuyan, Gilbert Andres, at Nicolene Arcaina ay may mga dating professional ties na posibleng makaapekto sa pagiging patas ng proseso. Professional relationships sa pagitan ng mga abogado, sinabi ng kampo ni Duterte na sina Butuyan at Andres ay nagkaroon ng professional connection kay Arcaina noong sila ay magkatrabaho sa Center Law Philippines dati.
Isang law firm na maaring may kinalaman din sa iba pang legal na aspeto ng kaso. Para sa depensa, ang ganitong connection ay maaring magdulot ng perceived bias. Ibig sabihin, kahit hindi malinaw na may sinadyang pagkiling, maaring isipin ng isang reasonable person na hindi independyente ang representasyon. Access sa sensitibong impormasyon. Ang mosyon ay nagbanggit din na si Arcaina, bilang case manager ng mga biktima, ay posibleng nakakuha o naka-access sa sensitibong impormasyon mula sa prosecution bago pa siya kabilang sa legal team ng mga biktima. Ito ay tinukoy ng defense bilang posibleng paglabag sa Article 12 ng ICC Code of Professional Conduct for Counsel na nagbabawal sa mga abogado o kanilang associate na lumahok sa mga kaso kung saan may substantial na relasyon o interest sa dalawang magkasalungat na panig. Ipinapahayag nilang impediment to representation. Bukod sa conflict of interest, sinabi ng depensa na ang parehong professional relationship at ang posibleng access sa sensitibong impormasyon ay nagdudulot ng impediment to representation. Ibig sabihin, may hadlang o problema sa kakayahan ng mga abogado na magsilbi bilang impartial at epektibong kinatawan ng mga biktima. Ano ang ibig sabihin ng mga ito sa usapin ng batas? Hindi ito automatic na nangangahulugang matatanggal ang tatlong abogado. Ang kampo ni Duterte ay naghahain lamang ng request o mosyon sa ICC na tingnan kung may batayan sa mga alegasyon nilang ito. Sa ICC, ang mga ganong petisyon ay sinusuri ng korte batay sa mga patakaran ng Rome Statute at Code of Conduct at hindi automatikong napapalitan o natatanggal ang abogado. Kung may valid na legal basis, saka lamang maaring magdesisyon ang hukuman. Mga ka-EDOX, narito ang malalim na katanungan at paliwanag na mga sagot. 1. May kapangyarihan ba ang kampo ni Duterte na pumigil sa abogado ng biktima? Maikling sagot, hindi sila ang nagtatanggal. Humihiling lamang sila. Sa ilalim ng proseso ng International Criminal Court, maaring maghain ng mosyon ng depensa upang kuwestiyonin ang kwalifikasyon o pagiging akma ng isang abogado. Ngunit mahalagang linawin, ang depensa ay walang direktang kapangyarihan na magtanggal ng abogado ng biktima. Sila ay maaari lamang magpetisyon o mag-request, ang IC judges lamang ang may autoridad magpasya. Ibig sabihin, hindi ito unilateral power. Ito ay bahagi ng due process. 2. Kung pwede silang mag-request ng disqualification, pwede rin ba silang pumili ng abogado ng biktima? Hindi. Malinaw ang limitasyon dito. Sa ICC system, ang mga biktima ay may karapatang magkaroon ng legal representation. Kung minsan, sila mismo ang pumipili ng abogado, o ang ICC ang nag-a-appoint kung kinakailangan, o may listahan ng accredited counsel ang ICC. Ngunit hindi kailanman ang depensa ang pumipili para sa biktima. Ang lohika nito ay simple. Kung ang akusado ang pipili ng abogado ng biktima, magkakaroon ng malinaw na conflict of interest. Parang sa isang kaso sa Pilipinas, hindi maaring ang akusado ang magdesisyon kung sino ang abogado ng complainant. Bakit pinapayagan pa rin maghain ng ganitong mosyon ng depensa? Dahil sa prinsipyo ng fairness. Ang ICC ay gumagana sa balanse, may karapatan ng akusado sa patas na paglilitis, may karapatan ng biktima sa representasyon, may tungkulin ang korte na tiyaking walang conflict of interest. Kung may alegasyon ng bias o procedural irregularity, obligasyon ng korte na suriin ito. Suriin lamang hindi ibig sabihin na automatic na matatanggal. 4. Ano ang tunay na limitasyon ng depensa? Narito ang malinaw na hangganan. Hindi nila maaaring tanggalin ang abogado ng walang desisyon ng hukuman, hindi nila maaaring pumili ng kapalit, hindi nila maaaring kontrolin ang legal strategy ng mga biktima. Maaari lamang silang mag-raise ng legal objections, at ang hukuman ang magpapasya. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng depensa ay procedural, hindi controlling. Bakit mahalagang maintindihan ito, lalo na ng mga sympathizers? Dahil minsan, kapag narinig ang salitang disqualification motion, parang lumalabas na may kontrol ang isang panig sa kabilang panig. Pero sa realidad ng international criminal law,
Ang ICC ay hindi arena ng political dominance. Ito ay isang judicial system na may malinaw na checks and balances. Kahit gaano kalakas ang kampo ng akusado, ang huling salita ay nasa hukuman. At kahit gaano kalakas ang emosyon ng publiko, ang proseso pa rin ang masusunod. Ang paghingi ng disqualification ay hindi kapangyarihang pumili. Ito ay bahagi lamang ng proseso. Sa huli, hindi ang depensa, hindi ang prosekusyon, kundi ang ICC ang magtatakda ng limitasyon. Kung sakaling ma-disqualify ang abogado ng mga biktima, sino dapat ang pumili ng kapalit? Ang ICC ba? Ang mga biktima? O may papel ba ang kampo ng akusado? Ano ang tingin ninyo? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.